Ang Jeddah Tower o Burj Jeddah, na dating kilala bilang Kingdom Tower, ay isang skyscraper construction project sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay pinlano na maging unang 1 kilometro ang taas na gusali at magiging pinakamataas na gusali o istruktura sa buong mundo kapag natapos. Ito ay 180 meters na mas mataas kaysa sa Burj Khalifa. Ang matagal na pagtatayo ng malapit ng maging pinakamataas na gusali sa mundo, ang Jeddah Tower sa Jeddah, Saudi Arabia, ay muling naantala dahil sa pandemya ng COVID-19. 7 taon na ngayon at mabibilang na mula nang magsimula ang konstruksyon sa landmark na proyektong ito, at hindi malinaw kung sa wakas ay maaaring matapos ang gusali. Kapag nakumpleto na, ang gusali ay tatayo ng hindi bababa sa 3,280 talampakan ang taas, at idinisenyo ni Adrian Smith at Gordon Gill Architecture ng Chicago. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Jeddah Economic City, at magiging unang istruktura sa mundo na umabot sa 1 kilometrong taas na marka. Ang orihinal na disenyo ay dapat na 1 milya ang taas, 1.6 na kilometro, ngunit ang geology ng lugar ay hindi angkop para sa taas na iyon. Ang istruktura, na dating kilala bilang Kingdom Tower, ay magiging tahanan ng pinakamataas na obserbatoryo sa mundo. Magkakaroon din ito ng hiwalay, 78-foot diameter na panlabas na balkonahe, na orihinal na nilayon upang maging isang helipad. Napakalaki ng gusali kaya hindi nila ito maipakita ng totoo sa isang rendering. Tanging mga elevation at bird-eye view lang ang maaaring maglaman ng buong proyekto. Isipin ang mga guhit ng konstruksyon. Ang mga pile ng pundasyon ay halos kasing laki ng isang maliit na silid na may diameter na 10 talampakan, at maaaring umabot ng hanggang 360 talampakan ang haba. Nagagamit ang hugis nito ng makitid na silhouette ay kailangang labanan ng hangin pati na rin ng gravity. Kaya ang 3 panig na shard ay idinisenyo upang maging aerodynamic. Nakakatulong din ang taper na i-maximize ang magagamit. Binabawasan nito ang malaking sukat ng core sa mas mababang mga palapag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng base, habang pinaliit din ng hugis ang core sa pangkalahatan, na ginagawang mas kaunting espasyo sa itaas. Ang anyo nito ay kawili-wili para sa isang tore na kasing laki nito. Ang plano ng 3-petal ay nagbibigay daan sa magkahiwalay na mga extrusions na mag-usad sa isa't isa, habang ang profile ay folded fronts of young desert plant growth. Ang gill-like indentations ay nagdaragdag ng visual intrigue. Ang Jeddah Tower ay magkakaroon ng 59 elevators at 12 na escalators, at 5 sa mga elevators na ito ay double-decker. Ang mga elevator ay hindi aabot sa bilis ng mga normal na elevator, dahil ang pagbabago sa presyon ng hangin sa mga taas na iyon ay magdudulot ng pagduduwal. 3 sky lobbies will prevent any one elevator from having to go all the way to the top, eliminating the need for excessively huge cables. Ito ay may mga high-tech features. Ang isang high-performance na exterior wall system, kabilang ang low-conductivity glass, ay mababawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagbabawas ng thermal load. May mga napaka-cool na pasyo sa lahat ng 3 panig nito. Nagtatampok ang bawat gilid ng serye ng mga shaded notch kung saan nag-aalok ang mga outdoor terrace ng matinding tanawin ng Jeddah at ng Red Sea. Ang napakalaking istruktura ay naglalaman ng 80,000 tonelada ng bakal. Ang mga bahagi ng core ay maglalaman ng konkreto na ilang metro ang kapal. Siguradong ito ay magiging business center kapag natapos at makakaakit ng maraming tao na bisitahin ang syudad ng Jeddah. At dahil sa dami ng kababayan nating mga Pilipino sa bansang Saudi Arabia, ay siguradong ang bibisita sila dito. Abangan ang susunod na mga interesting na video. Please like, share and subscribe. Baron TV.